Amen. Good morning po sa bawat isa. Patuloy ko po kayong binabati sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Thankful ako kay Pastora Susan sa pagbibigay niya ng platform upang magamit ng Panginoon sa umagang ito. So, ang dalangin ko po, patuloy na magkaroon tayo ng expectant heart, no? Upang malayang makakilos ang Panginoon sa umagang ito, na ma-receive natin kung ano yung gustong sabihin ng Lord. Kaya let us bow down our head and let us pray. Panginoon, maraming salamat Lord sa umagang ito. Thankful kami Lord sa pag-iingat mo sa amin Panginoon sa magdamag at nagising kami Panginoon na merong pagpupuri, na merong pagpapasalamat Lord God dahil sa iyong ginawa Panginoon. Salamat Diyos sa bawat makikinig sa umagang ito. Continue Lord na buksan mo, Lord, ang iyong mga salita sa amin, Panginoon, upang maunawaan at mai-apply namin ito, Lord God. At patuloy ko dalangin, Lord, ang bawat makikinig. Pagpalain mo po sila, Panginoon. At ito, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, again, ang topic po natin today is ministering under open heaven. Yan. So, last week at sa mga naunang linggo, no, tinuro sa atin ni Pastora Susan is yung how to secure the open heaven. Kaya mahalaga po na nauna yung topic na yun dahil ang ating pag-uusapan is yung makikita po sa Matthew 4 verses 1 hanggang 25, na hihimayin po natin itong mga verses na to na kung saan magtuturo sa atin, no, ano ba yung mangyayari kapag tayo ay nag-minister, no, under the open heaven. Yan. Kaya, basahin ko po ang Matthew 4 verses 1 to 25. Samahan niyo po ako at mahaba po itong verse na to. Sabi dito sa verse 1, Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. No, and the tempter came and said to him, If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. But he answered, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city and set him to the pinnacle of the temple and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it's written, He will command His angels concerning you, and on their ways they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. So sa verse 7, Jesus said to him, Again, it is written, You shall not put the Lord your God to the test. Again, the devil took him to every high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, All this I will give you if you fall down and worship me. Then Jesus said to him, Be gone, Satan, for it's written, You shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. So Jesus began his ministry. So verse 12, Now when he heard that John had been arrested, he withdrew into Galilee, and leaving Nazareth, he went and lived Capernaum by the sea, in the territory of Zebulun and Naphtali, so that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. The land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people dwelling in the darkness have seen a great light, and those dwelling in the region and shadow of death, on them a light has dawned. So sa verse 17, From that time Jesus began to preach, saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Now Jesus called his first disciple. So while walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. And he said to them, Follow me, and I will make you fishers of men. Immediately they left their nets and followed him. And going on from there, he saw two brothers, James, the son of Zebedee, and John, his brother, in the boat with Zebedee, their father, mending their nets. He called them. Immediately they left the boat and their father and followed him. So, Jesus ministers to great crowds. So, sa verse 23 naman,
And he went throughout all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction among the people. So his fame spread throughout all Syria and they brought him all the sick, those afflicted with various diseases and pains, those oppressed by demons, those having seizures and paralytics, and he healed them. And great crowds followed him from Galilee and the Decapolis, and from Jerusalem and Judea, and from beyond the Jordan. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. So dito sa binasa natin, no, after ng baptism, no, ng ating Panginoong Jesus, 'di ba? Immediately na dinala siya ng Holy Spirit, no, para subukin. So kaya madalas din natin na 'di ba na naririnig o minsan tayo mismo ang nakaka-experience, 'di ba? After blessing, 'di ba? Meron talagang testing na nangyayari. Kaya mabasa natin na yung temptation ng devil, 'di ba? 3 beses na tinempt ng devil, ng demonyo ang ating Panginoong Jesus. At yung sa second part naman is yung pagtawag niya, no, sa kanyang mga disciple at ang kanyang first disciples na tinawag ay si Andrew at si Simon, no, at kilala natin na Peter. At dito yung sa last part naman is yung ministry, no, na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya hihimayin po natin itong mga verses na to sa Matthew 4 at makikita natin na malinaw, no, na yung paglilingkod, no, ng under open heaven, 'di ba? Kaya dito balikan po natin yung verse 1. Sabi po ng verse 1 is then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Who led Jesus in the wilderness? So sino ba yung nag-led sa ating Panginoong Jesus, no? Sabi diyan sa naka-underline, no, the Holy Spirit. Kaya sa number 1 na ang pagmi-minister po, no, under open heaven ay mararanasan po natin o makikita natin, we will be able to follow the lead of the Holy Ghost in our ministry. Kaya ito po ay resulta ng open heaven, no, yung pagiging obedient, no, ng isang believers o upang kung saan siya i-lead ng Holy Spirit, no, walang resistance, no. Hindi yung marami pang dinadahilan. Kasi kapag alam niya na siya ay doon dinadala ng Banal na Espiritu, siya ay nagiging dependent, no, kung saan siya pinapangunahan ng Holy Spirit. Kaya talagang napakahalaga sa isang minister o sa isang naglilingkod sa Panginoon na yung ating paggawa, no, sa ating ministry ito ay led by the Holy Spirit. Diba? Kaya sabi dito, who led us and drive us from the work of the ministry. No, sino ba yung nagle-led sa atin? O ano ba yung driving force para gawin natin yung ministry natin? Diba? Ginagawa lang ba natin yung ating ministry dahil nautusan or na-assign ka dyan? Diba? Or ang nasa likod o ang dahilan ng ating paglilingkod sa Diyos ay ito ay pagsunod o pagiging obedient natin sa Holy Spirit. Kaya napakahalaga talaga yung pagsisecure muna, no, ng ating intimacy with the Holy Spirit before yung ministry. At tandaan din natin, no, ang ating ministry po ay hindi po to nalilibit lang, no, sa loob ng iglesia na ay wala naman akong ministry, parang hindi akma sa akin yung mensahe ngayon. Tandaan po natin, ang ministry po is yung service natin sa Panginoon. No, ito ay outside or inside the church, 'di ba? Sabi nga, minabasa nga ako dati sa Facebook na our first ministry ay ang ating pamilya, no. Ang first ministry po natin, no, ay ang ating pamilya. Kaya napakahalaga na talaga maging dependent tayo, no, sa Banal na Espiritu. Kaya madalas na, 'di ba, tayo ay laging chine-check din, 'di ba, ni Pastora Susan, no, kumusta yung ating spiritual life, no?
dahil nga tayo po ay accountable bilang mga minister, bilang mga naglilingkod, tayo po ay accountable sa ating kay Pastora Susan. Kaya wag sasama po yung loob natin kapag tayo po ay sinisita, di ba? Kaya patuloy tayong tinuturuan talaga na maging obedient. Yan. Kaya wag nating isang tabi yung ating intimacy, yung ating time with the Holy Spirit dahil kung tayo po ay magiging kung may establish po natin yung intimacy natin with the Holy Spirit, mas madali po sa atin yung pagsunod, no, kung saan tayo dinadala ng Holy Spirit, no, kung saan tayo nililid ng Holy Spirit. Sabi dito, unless the Holy Spirit lead us, we will never go further. So, tandaan natin na talaga na, kasi bakit ba magiging, hindi tayo makaka-go further kapag hindi tayo nilid ng Holy Spirit. Kasi 'di ba, sabi ng Panginoong Hesus, 'di ba? Ano ba yung mandate na binigay ng Lord sa atin? 'Di ba sa Matthew 28:19, sabi niya doon, "Go therefore and go make disciples of all nation." All nation, to all nation. Ano ba yung nation, 'di ba? Sabi nga ang nation is a people group. No, sino-sino ba yung group of people na belong ka? No. Check mo yung messenger mo. Saan ka ba yung mga GC na kasama ka? 'Di ba? Kasama ka, included ka na ba sa GC ng GFBC? Included ka ba sa GC nyo sa school nyo? 'Di ba? Marami tayong GC. Kung nga pagtitignan ko yung aking messenger is napakaraming GC na ako ay included. So, sa mga GC na yon na tayo ay included, maari po tayong gamitin ng Panginoon doon. Kaya, sabi diyan, 'di ba, unless the Holy Spirit lead us, no, magiging limited po yung ma-access kasi natin eh. Magiging limited po yung pwede natin maabot. Kasi nga, our strength is limited, our resources is limited, our wisdom is limited, 'di ba? Even our skills are limited, 'di ba? So in short, kapag walang divine touch, no, we will never go further, 'di ba? Kasi the Holy Spirit will surely lead us to finish our assignment. Kaya mas madali yung breakthrough. Kasi mas magaang mong gagawin yung ministry dahil hindi na yung sarili mo yung nasusunod, kundi yung Holy Spirit na. 'Di ba? Kasi minsan marami tayong gustong gawin. 'Di ba? Sa loob ng church, marami tayong pinaplano, marami tayong gustong yun nga gawin. Pero mapapagod lang po tayo kung hindi yun ang pinapagawa ng Holy Spirit sa atin. Kaya sabi dito, kaya sabi dito talaga na yung first, no, i-secure natin that the heaven is open for us para ang maging driving force po ng ating paglilingkod ay ang leading po ng Holy Spirit. Amen? So, sa verse 2 po, sabi naman dito, and after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. So, sa letter B, ano yung pag-minister under the open heaven? We will be able to subdue the appetite of our flesh so that we will become spiritually sensitive. So, ano po yung purpose ng fasting? Diba? Ang purpose po ng fasting ay to subdue the flesh. No? Sabi ng subdue, mapasailalim. Diba? Ano yung dapat nating mapasailalim? Ano yung dapat na tayo ang nagko-control? Diba? So, sabi dyan, yung appetite of the flesh. Ano ba yung mga gustong-gusto ng flesh? 'Di ba? Comfort, 'di ba? Nahalata nyo ba na every Sunday na lang talaga, 'di ba? Ang sarap matulog. Alam nyo po, ang struggle ko po talaga every Sunday. Every Sunday na lang nahihirapan po ako matulog. Yan. Kaya minsan ang tulog ko lang po ay 2 hours, no? 3 hours, no? Kaya kung susundin ko po yung gusto ng aking flesh, ng aking laman, ay
matutulog na lang po ako, baka hindi po ako maka-attend lagi. 'Di ba? So ano pa yung appetite of the flesh, 'di ba? Kasi ang appetite ng the flesh, ayaw niyang nahihirapan. Hoy, malayo naman kasi yung church, hindi na lang muna ako a-attend. So, marami. Kaya sabi diyan kailangan i-subdue, no, mapasa ilalim natin, tayo yung mag-control, 'di ba, ng ating flesh. Kaya makita natin na kapag open ang heaven, no, madali po na or mararanasan natin na makapag-minister na tayo yung may control sa ating flesh. Amen? So sabi dito, doing the work of the ministry in the flesh is bound to fail. So flesh is what will hinder us from becoming spirit-led. So kailangan talaga intimacy first before ministry. So kaya nung kahapon po ay umattend po kami ng Breakthrough Day. Sinamahan po namin ni yung ating mga youth na kung saan sila ay nakatapos ng one-to-one. So, isa sa mga instruction po talaga doon is magkaroon po ng kahit 1 meal fasting. Yan. Kaya, no, nag-fast po ako nung gabing yon at doon po talaga, no, ni-require para, kasi nga, it is God encounter, kaya kailangan mas sensitive tayo in the spirit, di ba? Kasi sabi natin kanina, ano ba yung purpose ng fasting, no? To subdue the flesh, di ba? Kaya, sabi dito, let us continue to be filled with the Holy Spirit, for it is the only way to subdue the flesh, no? Kailangan tayo po ay filled with the Holy Spirit. Yan sabi kahapon, ano ba yung feeling of the Holy Spirit, no? Kahapon po sa breakthrough, may illustration pong ginamit doon si Pastor Chris, no, na may isang malaking garapon na may tubig, no, almost 3/4 o 3/4, mga 3/4 ng tubig, isang malaking garapon. Tapos yung isa naman ay baso na tas nilagyan niya, may tubig din, no. So yung garapon, it represent the Holy Spirit. Tapos yung baso, ito ay nag-present ng isang believer. So, tas ang ginawa niya, yung baso, nilagay niya dun sa loob ng garapon. So, nangyari, yung baso na nasa loob ng garapon, na submerged talaga siya, no? Lumubog yung baso. So, kaya katulad din, no, the Holy Spirit inside you, the Holy Spirit is beside you. The Holy Spirit is behind you. The Holy Spirit is leading you. No, kapag ganun po yung ating buhay, 'di ba? There's no way para yung flesh yung mag-control sa atin. Amen. So kaya pinapaalala sa atin talaga na let's continue to be filled with the Holy Spirit. Kasi yun lang po yung tanging paraan para masubdue natin yung flesh, para hindi po natin masunod yung sarili nating gusto, hindi natin masunod yung sarili nating hindi natin masunod yung kalooban ng Panginoon. Yun, no? Kaya yun yung lagi natin maging panalangin, no, na lagi tayong puspusin everyday, Lord, puspusin mo ko ng iyong banal na spirito. No, everyday yun yung ating maging desire na lagi tayong puspusin ng banal na spirito. Kaya mahalaga, wag natin igigrieve ang Holy Spirit, 'di ba? At patuloy natin na laging talagang mamuhay, no, mamuhay sa leading ng banal na spirito. Kaya sabi dito sa verse 3 naman, the tempter came and said to him, if you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. No, sa letter C, yung pagmi-minister under open heaven, we will enter into reality of spiritual warfare with demonic spirit so that his deception will not reach our camp. So, kaya mali yung kantang tukso, layuan mo ko. Kasi, ang sabi ng Bible, ang manunukso ang lumalapit. Yan. Kaya, expect warfare. Diba? Na,
eto nga pong pag-attend namin ng breakthrough, talagang nakita ko po talaga na merong may spiritual warfare. Kasi, di ba, Thursday po, kahapon po, Thursday. Thursday po kami pumunta po para sa TCTL, umattend ng breakthrough. So, Wednesday, pumasok pa po nun si CJ, no? Tapos, pag uwi niya, nung nasa pintuan pa lang siya, sabi niya, ang sakit ng lalamunan ko. So, naramdaman ko na, andyan na yung pag-atake ng kaaway. Kasi, sabi ko nga nung kay Eyo, thankful ako na masasamahan namin yung aming mga anak, no, sa pag-attend. Kasi, excited ako dahil alam ko, God encounter, no, magkakaroon sila ng breakthrough, no. So, pero pag uwi pa lang niya, sabi niya, ang sakit ng lalamunan ko. So, parang back of my mind, ako baka hindi maka-attend kasi masakit, may sakit. No, pero sabi ko sa kanya, sabi ko, pag-pray mo yan, sabi ko, sawayin mo yan, kasi ayaw ng kaaway na maka-attend ka bukas dahil alam niya na mararanasan mo yung breakthrough mo. So, yun po. Tapos din nung gabi na, ginawa ko, pinag-gargle ko siya ng salt, tapos uminom po siya pinag-pray ko yung paracetamol na maging way, no, para maibsan talaga yung pain niya sa lalamunan niya. Kasi bigla-bigla nung pumunta siya na school nung hapon, okay pa siya, tapos pag uwi, biglang masama na yung pakiramdam niya. So, pinag-pray namin, nag-pray po kami nung gabing yon, no, talagang we resist, no, kung ano yung ginagawa ng kaaway. And then, no, thankful kami pagising nung umaga, no, okay. Hindi man siya masyadong okay, pero nung after nga po ng breakthrough, kinongratulate ko siya, no. Sabi ko, breakthrough ka kasi na naka-attend ka, hindi mo hinayaan, no, na matalo ka, no, nung sakit mo sa nararamdaman mo. So, yun po. Kaya, talaga ang kaaway, he will do everything, no? Para po talaga tayo ay mapahinto, para tayo ay maparalyze, yan. Kaya maging sensitive po talaga tayo sa pagkilos ng demonyo. Kaya papapansin nyo, di ba, lalo na, ang dalas ko po itong naririnig, ba't gano'n? Kung kailan ako naging Kristiyano, parang ang dami ko naging problema, di ba? Kasi nga, ang demonyo, no, nasa atin yung focus niya, no? Kasi ang focus niya sa atin ay di ba? To stop us, di ba? Dahil ayaw niya na tayo ay mapapalapit sa Panginoon. Kaya, mas lalo tayo magpursige na lumapit sa Lord, maging dependent, no, sa banal na Espiritu, dahil nga ang kaaway, no, lagi yan lalapit sa atin, no? Lagi yan itetempt tayo. Kaya sabi dito, our ministry has spiritual dimension. Satan will surely intervene to stop us from doing it. Spiritual warfare is inevitable. So, kung hindi maiiwasan ang spiritual warfare, ano yung gagawin natin? 'Di ba? Sabi, hindi daw maiiwasan. So, sabi ng 1 Peter 5:8, maging handa at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. So, sabi diyan, maging handa at magbantay. So, kailangan tayo po ay prepared, no? Tayo po ay vigilant, di ba? Kung nakikita na natin na ang kaaway ay andyan na, papalapit na, ano ba ang gagawin natin? Di ba? Ano bang ginagawa? Tulad ni Joseph, di ba? Anong ginawa niya nung lumalapit sa kanya? Tatakbo, di ba? Iiwas, aalis. Yan. No. Sabi dito sa letter D naman, we will receive the right word needed and use it against the enemy so that we will be able to come out victoriously in all of life situation. Kasi sabi diyan, no, mula sa verse 4, 'di ba? Sabi diyan,
But he answered, it is written. So, right word, ano ba yung right word na sinabi ng ating Panginoong Jesus? Man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. The devil took him to the holy city and set him on the pinnacle of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angel concerning you, and their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. Jesus said to him, again, it is written. So, pang ilang ano na yan, written. It is written. Tatlo. You shall not put the Lord your God to the test. Again, the devil took him to every high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory, and said to him, all this I will give you if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, begone, Satan. So, pwede natin utusan, no? Kapag pala, ano, di ba sabi natin kanina, ang demonyo ay lumalapit, no? Pwede mong utusan, no? Be gone, di ba? Mawala ka, no? Malis ka. Kaya nga, di ba, pinagpe-pray natin yan, no? Lumayas ka, no? Satanas, di ba? Let's pray. So sabi diyan, be gone, Satan, for it's written, you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. So, makita natin dito that the enemy used the word of God, no? Yun nga lang, out of context, no, 'di ba? Hindi accurate. Kaya kung hindi tayo babad, no, sa salita ng Diyos, no, baka pag makarinig tayo, minsan mabasa lang natin na mga Bible verse, no, madali tayo mapapaniwala, ay, siguro Christian to, 'di ba? So, kaya tayo, we need to immerse in the Word of God, no, because we need it, no, sa ating spiritual warfare. No? Tulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesus, di ba? Ang ginamit niya pang counter attacks, no, sa kaaway is the word of God, no. No, sabi dito, Jesus demonstrate how to use God's word as a weapon or defensive tool against temptation. No, how about us, no? Ano ba yung ating weapon? What is our weapon if the devil is attacking us? Ano yung ginagamit natin na sandata kapag tayo ay nilalapitan ng tukso, kapag tayo ay nilalapitan ng mga problema? Ano yung ginagamit natin? Salita ba ng Diyos? No? No, kaya yung right word, 'di ba? Kailangan natin, 'di ba? Kapag tayo po ay humaharap sa mga iba't ibang klase ng pagsubok, no? Ano ba yung right word? Yung right word is yung salita ng Lord. Kaya nga, our primary weapon for warfare must be the word of God, no? Kaya nga, sabi dito, how much of God's word do we know? No? Gaano ba kadami yung salita ng Lord na nabasa na natin at ina-apply natin? Diba? Diba? Tulad ng crisis ngayon, diba, sa Middle East. So, pang ilang days na nga ba, diba? Almost magto 2 months na. Diba? Yung gera. Diba? Ubusan ng ubusan ng missiles, ubusan ng drone. Diba? Parang ubusan ng bala. No? Kung sino yung tatagal, yun yung pwedeng manalo eh. Diba? Yung hindi nauubusan ng supply ng pandigma. So, all truth is parallel. Sa ating spiritual warfare, madami ba tayong na-store na weapon? No? Marami ba tayong na-store na bala na salita ng Panginoon? Diba? Kaya nga sabi ni Joshua, diba? Sa Joshua 1:8, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, then you shall observe to do according to all that is written in it. If you do this, you will be wise and successful in everything you do. Diba? Sabi pa sa ibang version, always remember what is written in the book of law. Yan. Baka tayo hindi nananalo sa laban natin because hindi natin naaalala yung pangako ng Panginoon. Hindi natin naaalala yung salita ng Panginoon, di ba? Ang lagi lang nananatili sa ating puso is yung mga nakaraan, yung mga failures natin, di ba? Di ba? Hindi tayo maka-move on, di ba?
O puro na lang ang nasa isip natin is problema, 'di ba? Mas yun yung minimeditate natin, 'di ba? Naalala na kagad natin yung future. Wala pa yung future eh. Andun na kagad yung isip mo nakapokus, no? Ang dami nating what if, 'di ba? Ano yung nakastore sa puso natin, 'di ba? Sabi diyan, 'di ba? The book of the law shall not depart. Ano ba yung mga bagay na hindi mawalay sa atin? 'Di ba? Cellphone, hindi mawalay sa atin. O ano yung mas hindi mo mabitawan? Baka may pinapabitawan si Lord, no? Pero hindi mo mabitawan. Pero sabi diyan, ang hindi natin dapat bitawan ay ang salita ng Panginoon. Amen? So, kung meron tayong bagay na hindi dapat bitawan, hindi dapat mawala, at dapat lagi nating alalahanin ay ang salita ng Panginoon. Amen? Dahil sabi diyan, 'di ba? Kung i-observe natin or susundin natin yung salita ng Lord, sabi diyan ay tayo daw ay magiging wise and successful in everything we do. Yan. Gusto pa natin yung lahat ng ginagawa natin ay maging successful, 'di ba? Sa lahat ng ating ginagawa ay tayo ay talagang mararanasan natin yung pagtatagumpay, 'di ba? Sa lahat ng binabato ng kaaway sa atin ay tayo ay magtatagumpay. Yan. Sabi is, this book of the law shall not depart from your mouth. Yun. Amen? So, ito yung ating magiging weapon, no? Yung salita ng Panginoon. Amen. So, kaya, remind ko po lang uli yung ating Bible reading, di ba? Kaya ayaw ng demonyo na magbasa ka ng salita ng Diyos. Ayaw niya dahil malalaman ko kung ano yung bagay na magpapatalo sa kanya. Kaya every time na pakiramdam po natin ay ayaw natin magbasa ng Word of God, no? Isipin mo, the devil is in action. Kumikilos siya, kaya ayaw mo magbasa. Kaya mas piliin po natin magbasa. Yan. Sabi po ng 2 Corinthians 10 verse 4, for the weapon of our warfare are not of the flesh, but the divine power to destroy strongholds. No? Sabi ng Hebrews 4:12, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of the spirit, of joints and marrows, and discerning the thoughts and intention of the heart. No? So yun po, yung salita ng Panginoon is very effective po upang talaga makapag-penetrate sa anuang pong strongholds ng kaaway. Yan. Last time po, na-bless po ako dun sa nabasa ko sa pinost po ni Pastor Pat, no? Na si Chief Justice Puno ay nag-testimony, no, na siya ay nabigay ng Bible at yung isang tao na bibigyan niya, sabi, hindi ko kailangan yan. Sabi niya gano'n. Pero kung mapilit ka, sige, kukunin ko yan. Sabi niya gano'n. Pero, ipapambalot ko sa droga ko. Payag ka ba? Sabi niya gano'n. No, di napaisip siya, tumahimik siya. Sabi niya, sige, papayag ako. So sabi niya, sige payag ka na pupunitin ko tong Bible mo Sige, papayag ako. Pero bago mo punitin, basahin mo muna. So sabi nung taong pinagbigyan, sige, payag ako. So yun. So nangyari, inuwi niya yung Bible, tapos pagtapos binasa niya yung New Testament binasa niya si Matthew. So pinunit niya yung page ni Matthew, tapos binasa, tapos binalot yung droga. So yun, hinitit niya. So ganun uli, hanggang natapos yung book of Matthew. So numipis na yung kanyang Bible. So ginawa niya, tinawagan niya yung tao na bigay sa kanya ng Bible. Sabi niya gano'n,
tapos ko nang hititin, no? Si Matthew, sabing ganon. E di, tumatawa pa siya, no? Kinukutya niya pa yung nagbigay ng Bible sa kanya. So, sunod naman, no? Ano ba sunod kay Matthew? No? Sunod naman niyang binasa ay si Mark. Yan. So, ganun uli ang sistema niya. Pupunitin, tapos babasahin niya muna, tapos pupunitin, tapos babalik niya uli sa drugs niya. So, hanggang natapos niya uli yung Book of Mark, no, sabi niya, no, tinawagan niya yung kanya, nagbigay ng Bible, sabi niya doon, tapos na kami magdroga ni Mark. Yun, sunod naman. Hanggang sa umabot naman kay Luke. No, pagtapos kay Luke, ganun din. No, sabi niya, tapos na kami magdroga ni Luke. So, eto na. Sunod kay Luke, sino? Si John, no? So, umpisa pa lang, basa niya, no? John, unang John, first John. So, chapter 1, may naramdaman na siya, no? Pero, ini-ignore niya. So, ginawa niya, pagkabasa niya, binalot niya uli yung drugs niya, tapos hinitit niya. So, pagdating ng chapter 2, ganun uli, binasa niya, pinabalot niya ng drugs niya, tapos hitit niya uli. Eto na, pagdating ng John chapter 3, no, yan po yung ating Bible verse, di ba? So, pagkabasa niya doon sa verse 16, sabi doon, di ba, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Nakonvict siya. Kinumbik siya ng Holy Spirit. Diba? Nasabi niyang, ganun umiyak siya ng umiyak. Kasi, na-realize niya na, na-realize niya yung kalagayan niya, no? Na pwede siyang mapahamak, diba? Sabi niya gano'n, pwede pala ako mapahamak kung hindi ako mananampalataya kay Jesus. No, kaya ang ginawa niya, nag-pray siya, no, sinurrender niya yung buhay niya sa ating Panginoong Jesus. Tapos, tinawagan niya yung nagbigay ng Bible. Tapos, umiyak siya, umiiyak siya. Sabi tuloy na nagbigay ng Bible, bakit ka umiiyak? What happened to you? Sabi niya ganon. Sabi niya, now I know why you are so laboring so hard to spread this news. Sabi niya ganon. Kaya, ginawa ko, I committed my life to Jesus. At ngayon po, ang ministry ng taong ito is, siya po ay pumupunta sa iba-ibang lugar, sa mga bansa po talaga upang magbigay ng Bible. Amen? So, makita natin how powerful the Word of God is, diba? It can change people, diba? Kahit hindi natin i-explain, no, may kakayanan ang salita ng Diyos, no, na talagang mag-penetrate, no, sa kahit gaanong katigas ng puso ng isang tao. Kaya wag po tayo mawawalan ng pag-asa, no, lalo na kung nakikita natin yung ating mga mahal sa buhay o kaibigan na hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoon. Let's continue to share the Word of God, no. At naniniwala po ako na kung ang weapon po natin is the Word of God upang magkaroon po talaga sila ng pagbabago ng buhay, ay it will happen. It will happen. Amen? Kasi tayo nga rin po di ba? Dahil sa salita ng Panginoon na bago tayo. Dahil sa salita ng Panginoon na bago ko. Kaya naniniwala po ako na yung mga mahal ko sa buhay na hindi ko pa kasama sa Panginoon sa paglilingkod, I believe one day na makakasama ko sila. Kaya hindi po ako nag-stop na mag-share sa kanila. No? Every morning, kung ano po yung tinanggap ko sa Panginoon, bino-forward ko po talaga sa kanila yon. Kaya yun din po yung paalala ko, encouragement ko po sa inyo. No? Wag po tayo mawala ng pag-asa, wag tayo manghinawa, wag tayo magpagod, no, to share the gospel, to share the word of God, because it has the power to change the life of the people. Amen? So, sa letter E po, sabi sa verse 11,
Then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. Sabi dito sa letter E, we will see the devil leaving us because he will not able to stand against us. Ay, salamat. Umalis din ang demonyo. Diba? Gusto niyo po bang maranasan na tantanan ng demonyo? Gusto niyo po bang maranasan ng tantanan ng problema? Sabi dito, if the devil has nothing to hold from us, he will definitely leave us and we will not become unstoppable advancer of kingdoms, of God's kingdom. Diba? Kaya nga, sabi ng Ephesians 4 verse 27, and give no opportunity to the devil. Diba? Huwag daw tayo magbigay ng kahit kakaunting puwang sa demonyo. Kaya nga sabi dun sa Breakthrough Day, sabi ni Pastor Mon, di ba? Kahit daw ito lang intuturo na hinliliit, wag natin ibigay sa demonyo. Bakit? Akala kasi natin, maliit lang naman yung part na yan. Hindi. Kapag once na nagkaroon siya ng chance or ng opportunity, di ba? Hindi natin namamalayan, baka itong hinliliit, kasunod niya itong buong kamao na natin. At after nung kamao natin, ito nung buong braso natin, after to, hanggang buong katawan na natin, hindi natin namalayan, di ba? Kaya, give no opportunity. Kahit katiting. Yan. Napanood ko po sa Tony Talks yung testimony ni Berwin at yung wife niya. di ba? Sabi nga nung naging problem nila is, di ba, yung kanyang wife, ay nagkaroon ng issue, between sa common friend din nila. Sabi nga nung wife niya, hindi niya inakala na mangyayari, 'di ba? Hindi man niya inakalang mangyayari yun. Kasi una, text-text lang, messaging lang, ganun. Parang wala lang, kaibigan lang, common friend. Pero hindi niya namalayan na nahulog na siya, na fall in love na siya. Dumating siya sa point na nakikipaghiwalay siya kay Berwin, sa husband niya, para mas piliin niya yung guy, Kaya nga, makita natin talaga na huwag tayo mag-give kahit konting katiting na opportunity sa kaaway. Kaya reminder din po to sa atin, lalo na sa mga mag-asawa, di ba? Wag po talaga tayo magbibigay ng time sa iba bukod sa partner natin. Lalo na in private messaging, di ba? Wag po nating sabihin, hindi ko yan magagawa kasi Christian ako. No. Hindi natin baka mamalayan, na tayo din po ay ma-fall sa ganong temptation o sa ganong sin. Diba? Kaya maging aware din po tayo sa mga binabrowse natin, lalo na kung mag-isa tayo. Diba? Yan. So, tandaan natin, naranasan ng Panginoong Jesus na the devil let him. So, I believe, pwede po nating maranasan din ito. Amen? So, kung ano lang po yung pattern na pinakita ng Lord para maranasan niya yung ganitong klaseng ministry, yun po yung ating gawing gabay, yun po yung gawin nating tularan natin, para yung ministry na gagawin natin o yung paglilingkod natin sa Lord is makita natin talaga na nilulubayan na tayo ng kaaway, di ba? Kasi hindi niya na kaya, hindi niya na tayo kaya. Amen? So, sa pang letter F po is we will experience the intervention of angels to minister to our needs. So, sa verse 11 pa rin po yan, pero yung naka-underline, sabi dyan, angels came and were ministering to him. So, most of the times, we don't recognize angels ministering to us. But remember, they are sent to assist us if needed. That is their ministry. Sabi po yan ni Pastor Wilbert. Diba? Kaya nga, kasi may thinking tayo, diba, na ang mga anghel ay nag-minister lang sa mga bata. Diba? Common, yan yung paniniwala ko din noon diba? Kasi nung bata ako, sabi nila, kapag bata ka daw, may angel na naka-assign sa'yo. So, akala ko,
pambata lang. Ayun pala, hindi, no? Bawat isa sa atin, tayo po ay nakakilala sa Panginoon. Meron pong naka-assign, no, na angels na magpo-protect sa atin. Kaya if you feel alone, if you feel, at kung nakakaramdam ka ng fear, pwede ka magpa-assist sa angel mo. Meron kang angel na kasama. Yan. So, nakaraan nga po nung time po na isang beses, maaga pong umuwi nun sa Eyong, tapos parang pagod na pagod yata po kami ng araw na yun kasi hapon natulog kami pareho kaming natulog. So, pag uwi ni CJ, no, may nakita siyang isang plastic, no, doon sa gate namin, no. Yung laman po ng plastic is isang Tupperware na tinolang tinola na tawag dito native, yung manok pa, no, native, tapos may atsara. So taka kami, no, kanino galing tong pagkain na to. So may mga tinext siya, tinanong niya kung sila ba'y nagpadala, sila ba'y naglagay sa gate, so hindi. So yung nung kinain namin, no, na-refresh kami, sakto din po kasi parang wala po kaming ulam nung hindi naman pala wala. May ulam kami pero konti lang po talaga. Kasi plano ko nga po, wag nang kumain nung araw na yun para hindi na rin ako makapagluto. Kasi yun nga, pagod na pagod kami nung araw na yun. So, tas kinabukasan pa po namin nalaman, yung parang yung isang kapitbahay po namin dun sa dulo. Sila po yung naging anghel namin, no, naglagay nung aming naging hapunan nung gabing iyon. So, kaya makakaranas po talaga tayo ng pagmi-minister, no, ng angels, lalo na sa ating mga needs, di ba? May mga pinapadala si Lord na tumutulong sa atin, yan, nagagabay sa atin, no, yan. So, sa letter G naman is, we will be hearing news of senior ministers or our contemporaries slowing down in the ministry because they are not moving with God. Sabi sa verse 12, now we heard that John had been arrested. He withdrew into Galilee. So, makita natin dito, 'di ba, na si John is kung siya ay nakapagpatuloy, no, sa ministry, na hindi siya nakapagpatuloy sa ministry dahil nga he did not follow, no, ang ating Panginoong Hesus, kundi continue lang niya kung ano yung ministry na ginagalawan niya. Kasi kung babasahin po natin ang John 1, no, sa verse 36, pinahayag sa kanya ng Diyos na ang Panginoong Hesus is the Lamb of God. No? Siya mismo, no, nireveal sa kanya. At narinig yun ng kanyang dalawang disciple, no, si Andrew. So, nung narinig ng kanyang dalawang disciple na si Jesus, ang Son of God, He is the Lamb of God, no, anong ginawa ng kanyang dalawang disciple? No? They follow Jesus. No? At sila ay naging disciple ng ating Panginoong Hesus. Kaya, kailangan talaga na we must move, no, in the present na ginagawa ng Lord. No? Kailangan makasabay tayo. So, ano ba yung presenteng ginagalawa ng Panginoon? Patuloy tayo maging relevant, no, sa move of God para wag tayo ma-disqualified, para wag tayo ma-misalign, no, sa ano ba yung move, presenteng ginagalawan ng Panginoon. Yan, sabi nga dito, in an open heaven, those ministers who did not move with God will be sidelined. God will recall them so that the devil will not be able to use them because of their ignorance. So, sabi ni Pastor Wilbert. So, kaya patuloy po tayo mag-upgrade, no? Attenan natin yung mga upgrading na ini-invite sa atin, no? Na nire-remind tayo ni Pastora Susan. No? Para patuloy po tayo makasabay, no? Sa ano ba yung presenteng ginagalawa na pinapagawa ng Lord. So, sa letter H naman, we will find ourselves ministering in places where God prepared for us in advance. So, sa verse 12, sabi dito hanggang 13, Now when he heard that John had been arrested, he withdrew into Galilee, and leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum by the sea in the territory of Zebulun and Naphtali, so that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. Verse 15, the land of Zebulun and the land of Naphtali,
The way of the sea beyond Jordan, Galilee of the Gentiles, the people dwelling in darkness have seen great light. For those dwelling in the region and shadow of death, on them a light has dawned. So makita natin na itong verse 15, ilang daang taon na ang lumipas, no, na isulat ito ni Prophet Isaiah. Kasi 'di ba sabi nga dun sa verse 40, so that what was spoken by the prophet Isaiah may be fulfilled. So makikita po natin yan yung prophecy ni Isaiah sa Isaiah 9 verse 1 to 2. Pero dahil ang ating Panginoong Hesus ay naging obedient, no, sa leading ng banal na spirito, na kung saan siya dinadala, 'di ba? Doon nag-umpisa yung kanyang first public ministry, no, sa Capernaum. At natupad yung sinabi ni Isaiah na yung mga taong naninirahan doon, they will see the great light. 'Di ba? Sino ba yung great light? No, ito yung ating Panginoong Hesus, 'di ba? Kaya sabi niya sa John 8 verse 2, I am the light of the world. No? Siya yung great light na tinutukoy dito. So sabi dito, kaya makita natin na ang pagkilos talaga ng Holy Spirit, no, siya yung magdadala sa atin sa mga places na kung saan talaga ay pinrepare na ng Lord, no, na pagmimisteran natin, no, dadalhin tayo ng Lord sa mga tao na shesheran talaga natin, no. Kaya kung mabubuhay po talaga tayo in an open heaven, no, magkakaroon po talaga yung katuparan ng plano ng katuparan ng plano ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya minsan, di ba, may ginagawa tayo na inaakala natin na hindi natin kayang gawin. Di ba? Ako na lang po personally, marami po akong bagay na akala ko hindi ko kaya na magagawa ko. Tulad po nito, akala ko hindi ko po kaya. Pero salamat sa Panginoon that He give me the grace, He give me the strength, para makapag-share po sa inyo at magamit niya. Kaya tama po yung sinasabi ng 1 Corinthians 2 verse 9, sabi diba doon na no eyes have seen, no ears have heard, and no human mind can conceive that the things of God has prepared for those who love Him. Amen? So hindi ko po sumagi sa isip ko na gagabitin ako ng Lord sa ganitong platform. Dahil nga, lalo na po nung maliit ako, di ba? Ayoko po yung nagsasalita. Ayoko yung parang maraming nakatingin sa akin. Mahihain po ako, hindi lang halata. No? Introvert po. Pero may mga pinrefer si Lord para sa atin na gawin natin. No? Di ba? Kaya patuloy po tayong maging obedient, no, sa leading ng Holy Spirit upang yung mga prepare ni Lord para sa atin is mangyari, mapulfill. Amen? So, sunod is, sa letter I, we will be focused in preaching strong kingdom messages. So, sa verse 17 sabi, from that time, Jesus began to preach, saying, repent for the kingdom of heaven is at hand. Yan. The kingdom of God is the central message of Jesus in His entire years of His ministry on earth. Diba? Sa 3 years na paglilingkod or sa ministry na ginalawan ng ating Panginoong Hesus, no, talagang itinuro niya, no, sa kanyang mga disciples, no, yung kingdom of God. Kaya napakahalaga po talaga yon na pag tayo ay nag-minister under open heaven, no, relevant po yung ating message, di ba? Yung ating sinishare, no, na mensahe na galing sa Panginoon is yung mga mensahe na magtatransform, no, sa buhay ng tao. Yan. Kaya patuloy din po natin ipag-pray yung mga ating mga kapatiran, no, lalo na yung mga globally na kung saan they are very vocal, no, sa kanilang faith, no, na lalo na nabalitaan niyo po ba yun nangyari dun sa isang NBA player, di ba? Hindi ako nagkakamali sa Chicago Bulls, di ba? Since nung kanya very vocal siya sa kanyang faith kasi parang nag-announce ang NBA ng Pride Month. Yan. So, ginawa niya,
shinare niya yung faith niya sa FB, no? Nag-live siya. Tapos after noon, mga ilang araw lang yata, no, tinanggal siya dun sa team niya. 'Di ba? Sabi ko dun, nakita ko rin nung sa Facebook, nung sa Canada, no, bawal na ang isang teacher na mag-share ng kanyang Christian belief, no, sa kanyang mga estudyante. Kaya makita talaga natin na kung paano tayo at work, no, gawin yung ministry na binigay sa atin ng Lord na to share the gospel. Ganun din at work ang enemy, 'di ba? Kaya patuloy na let's pray talaga sa mga ating mga leaders, no, sa mga messenger of God na ginagamit ng Lord, lalo na sa mga malalaking platform. At tayo din, let's pray for ourselves, 'di ba? Na yung ating message na i-deliver or i-share is a kingdom message. Amen? So, sabi pa dito sa letter J, we will be able to find and raise up more kingdom workers. Yan. Sabi sa verse 18, while walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea. They were fishermen, and they said to him, "Follow me, and I will make you fisher of men." Immediately, they left their nets and followed him. And going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and John of his brother, in the boat with Zebedee and their father, mending their nets, and he called them. Immediately, they left that boat and their father and followed him. So, under open heaven talaga din, the leaders, under the open heaven, the leaders and works that we're going to raise up will become our assets instead of liabilities. Yan. So, kapag tayo po ay nag-operate no, under open heaven, yung magiging co-laborers po natin o yung makakasama natin, di ba? They will carry the same passion, no, same vision natin. No? At hindi po magiging burden yung kasama natin, di ba? Hindi pabigat. Diba yan? Lagi ka na lang pabigat no, yung makakasama mo sa ministry. Hindi. But under open heaven, wala nang high maintenance na workers. No? Kundi patuloy na makakasama natin is kundi pare-pareho nating kingdom workers. Amen? Kaya sabi dito, the blessing of open heaven is raising the true kingdom workers. As a leader, it's important to secure an open heaven. This should be our top priority so that raising up leaders that will carry your safe passion and purpose will be easy and not burdensome. Yan. So, wala nang high maintenance workers. Yan. Kundi pare-pareho po, magkakasama po tayo. We're building the church, accurate. Yan. Sa letter K po, we will be able to minister with high visibility and maximum impact. So sa verse 23, and he went through all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction among the people. So his fame spread through all Syria, and they brought him all the sick, those afflicted with various diseases and pains, those oppressed by demons, and those having seizures and paralytics, and he healed them. And great crowds followed him from Galilee and Decapolis, from Jerusalem and Judea, and from beyond the Jordan. So, sabi dito ni Pastor Wilbert, high visibility and maximum impact is what will characterize your ministry under open heaven. Amen? So, ito po yung gusto natin maranasan na ministry, di ba? Yung bang malinaw, di ba? Accurate at may impact, di ba? Those who are ministering underground or in obscurity will start ministering in the open and in full freedom, di ba? Imagine, no, ang ating Panginoong Jesus, 3 years yung kanyang ministry na natapos, pero napaka-lasting yung impact, di ba? Ilang taon nang nakakalipas, no, kung ano yung ginawa ng ating Panginoon, no, sa pagtitrain niya sa kanyang mga disciples, and then his disciples nag-train hanggang makarating sa atin. Kaya
kung paano na binigyan tayo ng pattern, no? Paano ba yung ministry dapat na merong high visibility and magkaroon ng maximum impact, no? Lakaran po natin, tularan po natin. Yan. Kaya dito, ito po yung 11, no, na pwede natin ma-experience kapag tayo po ay nag-minister under open heaven. So, balikan po natin. We will be able to follow the lead of the Holy Ghost in our ministry. We will be able to subdue the appetite of our flesh so that we will become spiritually sensitive. So, we will enter into reality of spiritual warfare with demonic spirits so that his deception will not reach our camp. We will receive the right word needed and use it against the enemy so that we'll be able to come out victoriously in all our life situation. We will see the devil leaving us because he will not be able to stand against us. We will experience the intervention of the angels to minister to our needs. 7, we will be hearing news of senior minister or our contemporaries slowing down in the ministry because they are not moving with God. Number 8, we will find ourselves ministering in places where God prepared for us in advance. We will focus in preaching a strong kingdom messages. We will be able to find and raise up more kingdom workers. And last, we will be able to minister with high visibility and maximum impact. Amen? So, yun po, tandaan po natin na when the heaven is open, ang pag-minister po ay hindi po burden. Hindi po to magbibigay sa atin ng sobrang stress. Hindi po to magkukos sa atin ng pagkakasakit. Diba? Kasi nakita natin yung Matthew sa mga verses na ating pinag-aralan na merong power po ang scripture, no, sa ating spiritual warfare. Ma-experience po natin yung pag-minister ng angels sa atin. At gusto ko pong iwan is kapag tayo po ay nililid, no, ng Holy Spirit, ay hindi pwedeng hindi rin po ma-expose yung heart natin or yung motive natin. Kasi 'di ba, when the Holy Spirit lead Jesus into wilderness and tinempt siya, 'di ba? Na-expose ko ano yung heart ni Jesus. 'Di ba? Kasi sa lahat ng inoffer or tinempt sa kanya ng kaaway, hindi siya nag-give in kasi alam niya kung ano yung salita ng Panginoon. Amen. Alam niya kung ano yung plano para sa kanya. Kaya ganun din po, patuloy po tayo magbabad sa salita ng Panginoon para wag po tayo madaya ng kaaway, para patuloy na gawin po natin kung ano lang pinapagawa ni Lord sa atin na ministry. Dahil naniniwala po ako na ang ministry po ay, o yung service natin sa Panginoon, ito po ay bunga ng ating intimacy, no, sa relationship natin sa Kanya. Kaya tayo gumagawa sa ministry dahil mahal natin ang Panginoon. Amen? So, hindi dahil sa magaling tayo or tayo ay capable, kundi mas higit kung ano yung heart natin, laman ng heart natin para sa paglilingkod sa Kanya. Amen? So, maraming salamat po sa pakikinig nyo, sa time na binigay nyo sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Kaya dalangin ko na may apply po natin to kasi napaka-relevant, diba? Now, lalo na po mostly sa atin is nag-minister, naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga, hindi ito nakapokus lang sa loob ng iglesia, kundi lahat po tayo ay tinawag upang mag-minister, diba? Kaya patuloy na balikan po natin to, no, para alam niyo po yun, yung matanim sa puso niyo at huwag nating makalimutan. Amen? So, amen? So, let us pray. Panginoon, maraming salamat sa oras na to. Salamat, Lord, sa pagpapaalala mo sa amin, Lord, na ang mga salita mo, Lord God, paano ba namin
gagawin ang ministry namin, Lord, na hindi kami mababurden, hindi kami ma-stress. Yung pala, Lord, kailangan muna namin i-secure ang banal na spirito, Lord, yung aming relationship sa iyo, Lord, yung intimacy namin sa iyo, Panginoon. At magiging bunga na lang, Lord, yung aming paglilingkod sa iyo, O God. Kaya pagpalain mo, Lord, ang bawat isa na nakinig, Panginoon. Help us, Lord. Give us the grace. Give us the strength, Panginoon, upang may i-apply namin ito. At huwag namin kalimutan, Lord, na sa bawat paglilid mo sa amin, Panginoon, sa nais mo na galawan namin na ministry, gawin namin to, Lord, with all our heart, Panginoon. Dahil ito, Lord, ay isang pasasalamat namin sa iyo, Panginoon. Yung aming paglilingkod is the pagpapakita rin to, Lord, ng aming pagmamahal sa iyo, Panginoon. Kaya pagpalain mo, Lord, ang bawat mga anak mo na naglilingkod, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Itong aming dalangin, Lord, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.